Blackout ngayon pero may kuryente kami. At actually, nakakagamit pa kami ng aircon. Dahil sa nagpakabit tayo dito ng solar panels para magkaroon dito ng kuryente o solar energy. After ilang buwan ng paggamit natin dito ng solar energy, sasabihin ko yung mga disadvantage. Kung sulit nga ba dito magpakabit ng solar panel system? Paano kung makulimlim? May makaharvest pa ba tayo? Anong type ba ng solar panel system ang bagay sa'yo? Posible bang ma-zero bill ka sa kuryente? At magkano yung gagastusin mo sa mga ganitong setup? Ilan lang yan sa mga tatalakayin natin ngayon. Sa totoo lang, habang nire-record natin itong video na to, ay actually walang power or blackout dito sa amin. Madalas kang blackout dito sa amin. Nga pala, idagdag lang natin, ano nga ba yung pinagkaibahan dito ng brownout versus blackout? Sa brownout, ibig sabihin may kuryente pa kayo. Nga lang hindi tama yung voltahe, kaya mahina yung mga bulb ninyo. Madalas sinasabi nila itong 110. Ang blackout naman ay totally wala talagang power o wala talaga kayo ditong kuryente. Meron kasing classification dito yung solar. May off-grid, on-grid at hybrid. Pero itong ginagamit namin ay tinatawag ditong hybrid. Para maintindihan ninyo sa mga hindi pa nakakaalam, ang off-grid nga pala ay meron siya ditong solar panel sa taas. Meron ditong inverter at meron din ditong battery. Kapag maganda ang sikat ng araw, naka-harvest ito at napupunta sa battery. At bahala na yung inverter i-manage kung paano niya i-distribute dito yung kuryente sa loob ng bahay mo. Ang problema nga lang, solo ito. O ibig sabihin hindi ito nakarely sa mga distributor ng kuryente. So ibig sabihin hindi siya nakakonect sa Meralco. Ikaw na mismo nagpuro-produce ng energy sa loob ng bahay mo. Ang on-grid naman ay meron ka ditong solar panel system at meron ditong inverter. Nga lang wala siyang battery. Ang pinagkaiba na to sa off-grid, nakakonect naman ito sa distributor o kaya kay Meralco. So ibig sabihin nito, makakatipid ka ng kuryente during daytime. Kasi sa experience namin, halos hindi na gumagalaw dito yung metro. Pero ang problema sa ganitong setup, pag brownout, wala ka ring kuryente. Ito yung na-experience namin nung una kami magpakabit dito ng solar. Ang una namin ditong option ay yung on-grid. Pero after ilang buwan ay pinapalitan namin ito ng hybrid. Dahil sa experience namin dito sa lugar namin, kadalasan kasi nagba-brown out at madalas madaling araw. Kaya naman nawawalan kami dito ng kuryente. At syempre yung pangatlo, ito naman yung tinatawag natin ditong hybrid. Meron ka ditong solar panel sa taas ng bubong mo at meron ka ditong inverter na hybrid at meron ding battery. Yung counting harvest dito ng solar, ginagamit niya para ma-charge yung battery. At yung battery naman ang bumubuhay dito sa inverter. Nang sa ganun magkaroon ito ng power. Gagana dito yung inverter. Ibig sabihin, magkakaroon kayo dito ng kuryente sa loob ng bahay ninyo. Pero depende yan sa harvest mo. Ang pina-install ko nga pala dito ay 6.6 hybrid setup at gumastos tayo dito ng 350,000. Kung bakit medyo malaki-laki kasi nagkamali tayo ng unang setup natin. Dati tayo dito naka on-grid, ngayon nag-upgrade tayo dito kaya naging hybrid. Nga pala dito sa hybrid, mas maganda kung LiPo4 na yung gamit niyo para mas matagal yung buhay. At sa ganitong setup nga pala guys, matagal-tagal din dito yung return of investment. Lalo na kung hindi ka dito naka net metering. Dito napapasok dito yung tinatawag natin ditong net metering. Kasi sa totoo lang, sobra-sobra dito yung maha-harvest mo sa araw, lalo na pag sunny day talaga. At hindi naman lahat yun ay magagamit mo. So ibig sabihin, matatapon lang yun. Lalo na pag wala ka ditong battery na mag-i-store noon. Paano yung mga on-grid? Sayang naman, di nila mapapakinabangan dito yung sobra-sobrang harvest nila sa araw. Kaya dito pumapasok dito ang net metering. Eto nga yung sasalo sa sobrang harvest ng araw. Na kapag masyadong mataas dito yung harvest, imbis na maitapon, maiipon dito. Sa net metering, ma-e-export mo. At pupunta ito kay Meralco. Kumbaga para ka dito nagbebenta pero hindi talaga nagbebenta. Dahil hindi ka talaga dito babayaran. Ang mangyayari, i-consume mo yung na-harvest mo sa kanila. Ang mangyayari, parang nagkaroon ka ng storage sa kanila. Kaya kung ilan yung na-export mo, pwede mo itong i-consume. Pero take note, mas mababa yung bili nila kada export. Halos kalahati, kagaya sa amin. Sa madaling salita, kung nakapag-export ka dito ng 10 kilowatts sa isang araw, meron ka ditong pwedeng gamitin na 5 kilowatts during night time nang sa ganun makatipid ka talaga. Nung nakaraang video na sabi ko dito na nasa 6,000 to 7,000 dito yung electric bill namin. Pero kaya pala umabot ng ganun na itagdag yung half ng buwan kasi minsan delay sila mag-reading dito sa amin. Kung tutusin, average kami dito ng 4,500. Bago nyo isipin na sobrang mahal naman ang setup natin, i-explain ko kung bakit kami nag-solar. Bukod sa makakatipid ka sa kuryente, in the long run kasi mababawi mo lang din yan. Nung una kami dito nagpa-on-grid, tapos wala pa kami ditong net metering. Napansin ko dito na naka-minus kami dito ng electrical bills ng mga 1,000. So yung 4,500 naging 3,500. Tapos nung nag-upgrade kami dito sa hybrid dahil sa nagkaroon kami dito ng battery,
Sa experience namin, 100 amp hour dito yung pina-install namin na battery. Kaya naman ang nangyari, pumapatak na malaki na bawas sa electric bills namin, halos kalahati. From 4,500, naging mga 2,500 na lang. Pero kung talagang gusto nyo talaga dito ma-zero bill, kailangan nyo talaga dito mag-apply dito ng net metering. At actually guys, medyo mabusisi nga lang ito ang pag-apply dito ng net metering at medyo magastos. Usually sa experience ng iba umaabot dito ng 2 to 6 months. Pero sa amin, inabot lang kami dito ng mga 1 to 2 months. Actually 1 month pa nga, sakto. Pag may net metering ka, kung ano man dito yung sobrang harvest ng araw, hindi yun maitatapon. Hindi masasayang dahil ma-export mo ito. At mapupunta kay Meralco at bibilihin niya to at magagamit mo ito during night time na wala ng solar. Kaya naman dito napapasok dito na magkakaroon ka dito ng zero bill. Kasi kung mas mataas dito yung export mo kaysa sa consume mo, malamang zero bill na yan. Lalo na kung mataas pa sa kalahati. Mula nang nagkaroon kami dito ng net metering nung December, medyo makulimlim kasi doon. Kaya naman nagkaroon pa rin kami dito ng bill na 200 pesos na lang. From 4,500, isipin mo yun, 200 pesos na lang dito yung bill namin. Pero ngayong January, nagulat ako kung magkano dito yung binayaran namin. Dahil medyo maganda yung sikat ng araw ngayong January, ang nangyari, na zero bill talaga kami. Actually, negative 98 pa nga. Meron pa kami ditong extra export. So magagamit namin yon sa ibang buwan. Tama kayo ng pagkakarinig. Kung mas marami yung na-export mo ngayong January, February, March, maiipon na maiipon yan at pwede mo magamit ito sa mga buwan na mahina yung harvest. Tulad na lang ng June, July, August na usually tag-ulan dyan. So ibig sabihin mahina dito yung harvest. So far, ang pinakamataas na na-harvest namin ay nasa 28.1 kilowatts. Siguro mas mataas may ma-harvest natin pag summer na talaga. So malamang hindi tayo parehas ng experience sa mga ganito rin yung setup. Malamang kayo may bill pa o malamang marami din sa inyo dito ang zero bill na. So isi-share ko lang dito kung ano yung mga appliances na ginagamit namin para ma-idea rin kayo. Meron nga kami ditong CCTV, nakita dito yung paligid ng bahay. May TV na bihira namin gamitin. At actually marami kami ditong electric fan. Meron dito sa first floor. Sa kwarto namin, 2. Meron din kami pinapagana dito na ref. At syempre rice cooker. May microwave din kami. Tapos yung lutuan namin dito, di kuryente rin. Meron kami ditong 2 aircon, isang 2.5 horsepower. At syempre isang 1.5 horsepower. At meron din kami ditong aircon na 0.6 horsepower pero non-inverter siya. Ang tubig nga pala namin dito ay deep well. So ibig sabihin meron kami ditong pressure tank na gumagana to actually 5 to 6 times a day. Meron din kami ditong air cooler na ginagamit namin. Mas malamig kasi ito sa electric fan. At actually halos 3 kwarto meron ditong electric fan. Syempre magdamag din dito yung computer natin kung saan tayo dito nagre-record at nagbi-video. Meron din tayo ditong inside CCTV sa loob ng bahay para kita natin dito yung bawat sulok ng bahay. At meron din itong monitors. Maraming din kami ditong ilaw dito sa kwarto. Meron din nga pala kami dito mga washing machines, ganun, hindi ko lang na video. Pero hindi ibig sabihin dito na naka-solar na kami, kailangan na namin gumastos ng gumastos sa kuryente. Actually, nagtitipid pa rin kami sa kuryente. Katunayan, meron nga kami ditong aircon dito sa kwarto at lagi yan nasa temperature niya 28 lang talaga. At kung gagamit kami dito ng aircon, hindi rin sabay-sabay. Bihira din namin gamitin dito yung aircon na non-inverter. Kasi sobrang taas niya sa kuryente kahit 0.6 horsepower lang siya. Actually, mas tipid pa nga kami dito sa 1.5 horsepower na aircon namin na inverter. Kumpara dun sa non-inverter dito na 0.6 horsepower. Sobrang gastos niya sa kuryente. Paano naman kung maulap? Actually, ito rin yung scenario natin ngayon. Today, brown out na nga, mababa pa dito yung harvest kasi nga makulimlim. Pumapatak lang kasi sa ngayon, pumapatak dito na mga 800 watts lang dito yung nako-consume natin kaya hindi pa ako nag-record kanina. Tapos nung chinek ulit nasa 1000 watts na dito yung napuproduce ng solar natin. Ngayon, hindi pa pwede yun kasi mag-on ako ng aircon tas yung computer. So ibig sabihin kukuha pa rin siya ng power doon sa battery. Ayoko kasi ma-drain yung battery. Ngayon bago ako nag-record dito, hinintay ko munang gumanda-ganda yung sikat ng araw pero actually makulimlim pa rin. Sa totoo lang, habang nagre-record tayo ngayon, nasa 1.9 kilowatts yung harvest natin ngayon. So pwede na dito yung aircon tapos yung computer natin. Kaya naman naisipan ko mag-record na rin. Ito lang yung disadvantage ng solar. Kapag makulimlim, mababa dito yung harvest. Kapag may bagyo, sobrang baba ng harvest. Not necessary na wala ka talaga ma-harvest. Hindi talaga nagkakaroon ng ganun eh. Kung talagang sobrang kulimlim at ang lakas pa, bumabagyo, nagkakaroon pa rin tayo dito na harvest pero mababa lang. Sa experience namin, nasa 100 watts. Pero pag sumilip yung araw, medyo tumataas yan. Pero hindi siya lumalagpas ng mga 400 watts. Kasi sobrang kulimlim tapos ang lakas ng hangin tapos bumabagyo talaga. Yun yung experience naman namin. Sa totoo lang, hindi naman kami masi-zero bill dito pag magastos kami sa kuryente. Lalo na pag pinagsabay-sabay namin dito yung aircon, 3 aircon pagsasabayin mo. Tapos may TV pa, may computer pa, yung mga ilaw mo pa.
medyo sayang, wala tayong masyado ma-export kung ganun. Ngayon, para makatipid pa kami sa kuryente ay gumamit din kami dito ng mga fog lights or yung mga solar lights. Nakakatulong ito nang sa ganun hindi na namin i-switch yung mga ilaw namin sa gabi. Meron nga tayo ditong in-install na marami, actually 3. At meron din tayo ditong inilagay na mga pang ilaw. Ayan, pang aesthetic na mga ilaw-ilaw. Kaya naman kahit gabi maliwanag sa bakuran namin. Pumunta naman tayo sa ROI, paano namin may babalik yung in-invest namin dito? Syempre medyo may kamahalan dito yung in-invest natin. Pero kung iisipin mo kung yung bill namin dati 4,500 at kada buwan nagbabayad kami dito ng 4,500, lumalabas ng 54,000 kada taon ang binabayaran namin sa kuryente. Eh kung masizero kami sa susunod na taon at sa mga susunod pang taon, mababalik talaga dito yung in-invest natin sa solar. Ang maganda pa noon, after natin maibalik yung investment natin, magagamit pa natin na matagal yung solar. So ibig sabihin, pag naka-return of investment ka na, masusulit na namin yung solar. Sa una lang talaga mahirap. 5 to 6 years bago namin maibalik dito yung in-invest namin dito sa solar. Kaya syempre, may mga i-consider kayo dito bago kayo dito magpa-solar. Kung palaging brownout sa lugar ninyo, mas maganda mag-hybrid na lang kayo. Pero kung hindi naman palaging brownout, mas maganda yung on-grid. Kasi actually, less sa maintenance. Kasi pag may battery kayo dito, actually dagdag yan sa maintenance ninyo. At hopefully may natutunan kayo sa video natin ngayon kahit medyo iba talaga sa actual na ginagawa natin. Marami kasi nagtatanong sa akin ito. At kung may mga tanong kayo sa solar, huwag kalimutang mag-comment lang below. At syempre bago na naman natin tapusin ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at salamat ulit sa panonood.